Awit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 14 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon may nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Hoseas, nahintulad ang bayan ng Diyos na Israel sa isang masagana na ubasan na kung ito'y sumagana ay napalayo naman sa Kanya dahil nagtayo ng mga sarili mga altar at mga haligi na sinasamba. Kaya wasakin ito ng Panginoon upang ipahayag ang Kanyang katwiran at ang Kanyang pag-ibig o pagmamahal at awa sa kanila. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, hinirang ng ating Panginoong Hesus ang 12 na magsimula ng isang panibagong hinirang na bayan ng Diyos na tinatawag niya mga apostol o mga pinapadalang mga misyonero upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Tayo ay kabahagi ng pagpapahayag, pagsabuhay, at pagbibigay ng kahulugan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na ang paghahari ng Diyos at ng Kanyang pag-ibig. Ngunit kung minsan hindi ito gaanong naisabuhay o naipadama sa lahat ng tao at tayo ay dahil sa ating karapukan at kahinaan ay nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ang bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso. Ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan.
Wawasakin ng Panginoon ang kanilang dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari sa Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay purihin, soobi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya manatili. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu
at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolomeo, si Tomas at si Mateo na publikano, Santiago na anak ni Alpio at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus sa kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa mga lugar na mga hintel o sa alinmang bayan na mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Pumayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 14 na linggo ng kariwang panahon ng pangulang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema sa ngayon ay ang misyon ng paghahari ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Siya ay naging matapat sa lahat ng tao, ngunit ang tao ay marupok at ang tao ay makasalanan. At ayon pa sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Uzias, Kapitulo 10, verso 1 hanggang 12, ay nagkaroon ng pagsamba sa Diyos-Diyusan ang mga Israelita dahil sinamba nila ang mga haligi na tinatawag na banal na haligi, ang mga dambana o mga altar na kanilang ginagawa para sa mga Diyos-Diyusan. Nakalimutan nila na ang kanilang sagana sa buhay ay nagmula sa Diyos. Kaya kailangan na ipaalam sa kanila na ang sagana ng Diyos ay ibibigay sa kanila kapag lalapit sila sa Panginoon. Kaya sa ating mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ay tinatawag ng ating Panginoon na ipahayag muli ang kanyang paghahari. At upang maipahayag ang paghahari ng Diyos sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, 1 hanggang 7, ang ating Panginoong Hesus ay hinirang niya ang 12 na tinatawag niyang mga apostol. At ito yung magpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang salitang misyon sa Hebreo ay tinatawag na Hamashima. Hamashima, ibig sabihin pinadala. Noon, ang pinapadala nila ay ang mga Hudyo upang ipaalam ang kabutihang loob ni Yahweh at ang katwiran ni Yahweh na Panginoon Diyos. Pero sa ating bagong tipan, itong Hamashima o misyon ay isang apostoli sapagkat nasa Griego na apostoli. At ang mga hinirang ng ating Panginoon ay tinatawag niyang apostolis. At ito yung mga pinadala o mga misyonero na sa Latin naman ay naging salitang misyo.
Napakahalaga para sa ating Panginoon na dalhin ang mabuting balita doon muna sa mga hinirang na bayan ng Diyos, ang mga Israelita o mga tupa na nawala. At pagkatapos ng sila'y mahanap, ipagpatuloy ni San Pablo ang pagpapahayag ng paghahari ng Diyos sa mga hintel. Ang misyon ay bahagi din ng tungkulin ng simbahan sapagkat ang misyon ay isang misyon para sa ating lahat. Dito lang sa Quiapo, mayroon tayong 4 na mga misyonero na dito nakatira. Si Father Robert Arellano at si Father Chris Crucero, mga misyon na tinatawag na San Lorenzo Ruiz Mission Society. At 2 misyonero pa na sa tinatawag na Merciful Missionaries of St. Joseph na sila ni Father Igay at ni Father Jupiter. At mayroon pang nanggaling sa Quiapo na nagmisyon ngayon sa ibang bansa, si Monsignor Ding Coronel, na ipinapahayag na ang simbahan ay isang misyon. Gaya ng ating Panginoong Hesus na pinapadala ng Ama upang ipahayag ang kanyang pag-ibig at dapat maghari siya sa lahat ng puso ng tao, magkaroon ng misyon. Marami ring nakasulat tungkol sa pagmimisyon ng simbahan na tinatawag na mga encyclical o mga sulat ng Santo Papa. Gaya ng Propinosti na sinulat noon ni Papa Gregorio XVI upang magkaroon ng pagpapalaganap ng panampalataya. At hindi lang mga pare at mga madre, mga laiko din ang inaatasan na magdala ng misyon sa ibang bansa o sa mga tao na nangailangan nito. Hanggang nagkaroon din ng kasunod na dokumento na tinatawag na Maximum Elod noong 1918 na sinulat ni Benedict XV na kung saan magkaroon ang lahat ng mga tao, laiko man o ordinado o reliyoso, na magmisyon upang ipahayag ang tungkol kay Kristo at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Hanggang sa 1926, nagkaroon ng Rerum Ecclesiae na ito yung pagsasabi na ang simbahan ay magkaroon na ng laganap na misyon at pagdala ng mga misyonero sa iba't ibang bansa. Hanggang sa pang-4 na dokumento na tinatawag na Princeps Pastorum, ang mga prinsipi ng mga pastol na sinulat noon ni St. John the 23rd noong 28 ng Nobyembre 1959 ay magkaroon na ng lahat ng partisipasyon ang buong simbahan para sa misyon. Ibig sabihin yung mga hindi makapunta sa ibang bansa na magmisyon, magkaroon ng kontribusyon para sa misyon. Pero noong Konsilyo Vaticano II, nagkaroon ng mahalaga na dokumento na tinatawag na Ad Gentes. Ito yung misyon, Ad Gentes, para sa lahat ng tao upang ang lahat ay sasali sa misyon na na-approve noong December 7, 1965. Sumulat din ang mga Santo Papa, gaya ni San Pablo VI noong 8 ng Disyembre 1965 ng Evangelii Nuntiandi, pagpalaganap sa mabuting balita sa lahat ng tao. At si St. John Paul II noong December 30, 1988 ay sinulat niya sa Christi Fidelis Laici, ang mga nananalig na mga laiko, na bahagi sila sa misyon sa simbahan. Pero ang pinaka-importante na dokumento ay yung sinulat ni
Saint John Paul II noong December 7, 1990 na Redemptoris Missio, na lahat tayo ay mga misyonero. Ang iba pupunta sa ibang bansa. Ang hindi makapunta sa ibang bansa o sa ibang lugar upang magdala ng misyon sa pagpahayag ng Diyos, magkaroon ng kontribusyon sa iba't ibang paraan. O dili kaya kung walang maikontribute, magkaroon ng panalangin para sa misyon. Ang misyon ay bahagi ng simbahan. Kayo ay tinatawag ng Diyos upang maging bahagi sa dakilang misyon ng simbahan sa kaligtasan ng lahat ng tao. Hindi po magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng tao kapag hindi mapahayag ang paghahari ng Diyos na paghahari sa katwiran at pag-ibig na dapat isabuhay ng lahat upang maiwasan ang kaguluhan, ang pagkawatak-watak at ang mga giyera o dili kaya ang pagtutok lang ng tao sa mga material na bagay upang ang tao ay magkaroon ng tunay na pagpahalaga sa Diyos sa kanilang mga puso. Kaya ang mga 12 mga apostol naging haligi sa bagong bayan ng Diyos. Kayo rin ay bahagi ng bayan ito sapagkat may pundasyon na 12 ng mga apostol. Tayong lahat ay naging bahagi sa buhay na katawan o mistikong katawan ng ating Panginoong Hesus na simbahan upang ating ipahayag, upang ating isabuhay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na siyang ebanghelyo na dapat malaman, na dapat isabuhay at ipahayag sa lahat ng tao. Yung gustong magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga pamilya, sa mga ginagawa at opisina, pumalakpak ng malakas upang tayo makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kapag ka isabuhay natin ang misyon, kapag ka sinusuporta natin ang misyon ng simbahan, ang Diyos na mismo ang ating dinadala sa ating kapwa at tayo mismo naging bahagi sa misyon na ang Diyos ay maging sentro ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangailangan. Siya na patuloy nagmamalasakit sa atin. Atin pong itutugon, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Huwag po nating kalimutan na ipagdasal natin ang mga misyonerong Pilipino na para sa kanilang kaligtasan sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon.
Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kay batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyong ngalan, ay sinawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa dakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nakikinabang ay kami na yung pinakahirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaysa namang hel sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak.
Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo ng lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay bahagi ng misyon. Mayroon pong iba na may kakayahan na sasali sa misyon at pupunta sa ibang bansa. Ang mga walang kakayahan, tayo po ay magdasal o kapag mayroon tayong maitulong na kunting tulong at abuloy, ito po ay makakatulong sa gawain na pangmisyon. Tayo ay mga apostole o mga misyonero ng ating Panginoon. Isabuhay natin ang pagmamahal o pagmamahalan sa isa. Ito yung pinakabuod ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagpos ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daraming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay, kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.